Hi, welcome again sa Pawikan Ledger. Medyo natagalan bago tayo ulit nag-upload ng video. So basically, so ang topic natin ngayon is about MCP. So ang MCP is basically Model Context Protocol. So created siya ng Anthropic, which hindi na ako mag-discuss about that one in detail. Pwede nyo siyang i-check sa net kung ano yung MCP. But in short explanation, MCP is pwede mo i-connect yung Pawikan Ledger to cloud. So ang mangyayari is gonna share this to you. Okay. So magkakaroon tayo pagka naka-subscribe, naka-PSU Go ka o kaya naka-enterprise ka, meron kayong per user to, no? So, magkakaroon tayo ng token. So, ang mangyayari is, magki-create ka ng uh, uh, API token para makonect mo siya sa MCP sa cloud. Okay. So, ang gagawin is, it's either, mamili ka sa dalawa. Pwedeng read-only or pwedeng read, drop, write. So, yung read-only, kung pinili mo yan, is ang mangyayari, pag nag-a-ask ka dito sa cloud, no? Ang mangyayari is, puro question ka lang. Walang write, which is, yung write kasi, ang function niya is pwede kang mag-create ng invoice, mag-drop ng invoice, mag-drop ka ng bill. So, kung halimbawa, may marami kayong recurring na invoice o kaya may mga bill kayo na pwede nyong ginagawa nyo every time. So, pwede nyo siyang i-copy-paste sa dito and then sa cloud, and then gagawin niya yun para sa'yo. Magkikreate siya ng drop. Pero sa ngayon kasi medyo ayaw nating mag-write tayo ng until dun sa i-approve siya and then mare-record na siya ng pawikan. No. Ang sa ngayon, pero basically pwede siya. Pero hindi mo na namin siya ginawa. Actually, hindi namin siya ginawa. Kasi ayaw nating i-approve agad siya ng machine. So, siguro in the long run, may ginagawa kami regarding sa expenses, no? Pwede mong i-direct ang mag-record ng expenses gamit lang tong cloud. I-instruct mo lang siya na have expenses, rent expense. So, pwede mo siyang i-record. So, i-record niyo yun. Ibigay mo lang sa kanya instructions. Saka bibigyan mo lang siya ng mga skills kung paano siya gagawin. Which is, hindi ko muna siya itatakal ngayon. Pero in the moving forward sa mga video regarding MCP for Pawikan, itatakal natin siya. Okay. So, balik tayo sa creation ng token, no? So, pag nakapag-create ka ng token dito, may manual naman dito kung paano mo siya i-connect. Pero pwede rin kayong help sa report lang kayo na sa amin ng sa support, or pwede kasi kayong mag-call or mag-email or tumawag. So, pwede namin kayong tulungan sa pag-connect niyan, no? So, makapag-create kayo. So, once nakapag-create kayo ng token dito, bibigyan kayo ng mahabang, combination of letters and numbers. So, mahaba yan. So, kakopy nyo lang yan. Tapos, ang gagawin nyo, pupunta kayo rito. So, punta kayo ng cloud. So, ang question nyo is, pwede ba siya jack sa ChatGPT? Pwede naman siya. Ginagawa namin yung form dyan para sa ChatGPT para makonect natin siya. Medyo iba lang yung way para i-connect siya. Ang naunang ginawa namin is yung sa cloud kasi medyo dito kami mas nagliliniin Yun. So, kung ang gagawin nyo is, hindi siya pwede sa yung free. Kailangan naka-subscribe,
tawag rito, naka-ano ka, naka-paid yung subscription mo kay cloud. Yan, sabi ko nga, mga alas $20. Yun. So, once nagawa mo na yan, pupunta ka lang ng settings, tapos may developer option dito eh. So, ang gagawin mo lang dyan, kita mo ito, Shapawi ka na to. No? I-edit mo lang tong config na to, tapos nandun sa instruction kung paano siya gagawin. Nandito siya sa, di ba, how to connect. Dito siya. Andito siya. Yan. Yan. Hindi ko lang mapakita yung slag kasi makikita niya yung ilalim eh. Kasi automatic pag may naka hook ka kay Pawikan Ledger, bibigyan ka niya ng slag dito automatic eh. Per user yun. Hindi siya, syempre kung user ka, iba-iba kayo yun ng ano eh, token. So, yun ang mangyayari. Pwede iba-iba yung token, iba-iba rin yung role niya eh. So, kung nasa sales ka, syempre, ang pwede mo lang i-ask kay Cloud is regarding dun sa mga sales. And kung sa accounting ka naman, so, di ba, may mga role tayo eh. Yun lang ang pwede mong puntahan. Pero ito kasi, since pay as you go to owner, so, isa lang talaga ako. So, yan. Kaya, lahat pwede kong puntahan. Yan. Sales, financials, ledger, journal, yan. So yan, makikita nyo rito, nakakonect na tayo. Pawikan, Entity 1. So dalawa kasi ito, ang mangyayari is kung dalawa yung company mo or dalawa yung business mo, pwede mo siyang i-connect both. Iba naman yun, di ba? Iba naman yung magiging API niya sa isa. Pero pwede mo siya connect both sa cloud. So ang config mo rito, so dalawa yung pwede mong ilagay. Yan. So, once na-connect mo siya, hindi ko siya i-detail, no? Kasi, kailangan nakasubscribe muna kayo kay Pawikan bago siya makita niyo yung manual at saka yung connection. So, yung API, sa inyo lang yun, hindi kita ng admin yun, hindi namin kita yun. So, itatabi nyo lang siya. Kailangan nyo siyang itabi. Yan. Para magagamit nyo siya kung saan nyo siya ilalagay. Kasi pag nakuha ng iba yung ano eh, yung API mo, mako-connect nila yon. So be careful dun sa API na yun. Once na created siya, hindi na ulit siya lalabas. Hindi na namin siya i-show sa inyo. Okay. Yun. Tulad nito, halimbawa, ano ba yung pwedeng gawin kung naka-connect ka na naka-connect ka na kay cloud via MCP. So pwede mong i-ask, halimbawa, kasi keep in mind ha, dalawang company to, kaya isang company muna. Okay? Can you pull ito yung isang company is yung pagkain okay, sales year to date, but inclusive and but excluded. Okay, so yun yan. Tingnan natin kung ano yung bibigay niya sa atin. Okay. Tingnan natin ng konti, no? So, kasi may mga tools yan eh. Pagka nag-create kayo ng API, may i-install nyo rin yung Pawikan sa PC nyo. So, yan. So, ang sabi niya is, but inclusive sales, 224, but is 17,000. Year to date ha. And then, exclusive sales is 207. So, ang invoice na in-issue is 1,178. Okay. Pwede mo siyang ganyan eh. Ask ng ganyan regarding that. Pwede mo na siyang i-ask income year to date and what product has and then what
then product has the highest gross margin. Okay. So, ina-ask natin siya regarding income statement and gusto nating malaman ano yung 10 product na pinakamataas yung gross margin. Okay. So medyo kailangan niya magana. Ang ano pala dito guys, no? Kasi yung regarding din sa kung mag-subscribe ka, di ba? Sabi ko nga is 20 USD. So far, ano yun? Marami ng gamit yun. Magsasawa na kayo dun. Ah, for the month, kung ganito lang gagawin nyo, kung asking and, mag-a-ask lang kayo ng questions about sa data ng company nyo sa pawikan, ah, hindi niyo mauubos yun. Sure ako. Oo. Kasi hindi siya, ganito kasi hindi to heavy lifting eh. Okay, so mag-ask pa siya sa atin. Protocol good goes this question. Quick hits. Product need cost did get that. Okay. Okay, top 10 revenue only. Okay. So medyo ano kasi medyo kailangan niyang i-calculate. So kailangan niyang puntahan yung product, puntahan niya yung sales, puntahan niya yung cost of goods sold, yung inventory na nun. Kasi nakaano to first in first out. So marami siyang gagawin. So habang ginagawa niya yan, kung may question kayo about MCP for Pawikan, no? Kasi kung naka-connect kayo, so marami kayong pwedeng gawin kung naka-connect kayo dito. Kasi pwede nyo i-ask kung anong stock ang pinaka hindi nag-move within the last 30 days, di ba? Ano yung pinakamabenta mo? Ah, ano yung pinaka malaking expense mo for this month or this year, di ba? Pwede mo siyang i-ask eh. Pwede mo ipa-compare. Halimbawa, pull mo yung last year versus ngayong year. Ano yung pinakamalaking expenses ko? Or ano yung product ang pinakamalaking margin ko, di ba? And then, pwede niya ma-quote yung mga yung mga may, untoward transactions eh. Tulad kung ipa-plug, pwede mo siyang ipa-plug eh. Plug mo kung ano yung above 10,000, ano yung mga sa expenses, ano yung mga journal entry na ginawa natin, diba? Na-create. So, yung nag-create, yep, bibigyan niya sa'yo yun. Okay, hold on na. So, ito na siya. So, 207, gross profit, okay. May June, kasi may lang ito nag-umpisa eh. Yan. Uh, 207, 181, so, ang net profit is ito lang. Yan. 4.16. Medyo maliit yung margin natin dyan. No? So, pwede na i-verify yan eh. 27, 217. Tama. Yan. So, punta tayo ng income statement. Right? So, punta tayo ng income statement. So, income statement. Punta tayo ng income statement. Okay. January 1, no? Tingnan natin hanggang ngayon. Okay. So, 27,217.59 against 181. Okay, tama ba tayo? Okay. Tama siya. 27.
217.59 tapos 181. Tama, nakuha niya. So, i-break niyo ba yan by month? So, revenue by May, June, July, di ba? So, bakit may lugi tayo rito? June, medyo drop to. Yan, no, may loss tayo. So, yan yung binibigay. So, why? Okay. Bago natin i-ask to ha, tingnan natin yung pinakamarami niya, yung gross margin. So sabi niya rito is yung Marie cut liter. Yan yung pinakamalaki kasi ang unit mo is 158, ang sales mo is yun ba, malaki siya. So yan yung pinakamalaking. Okay, so hindi niya pinul yung other na. Pero pwede niya i-full yan. Nag-ask lang siya kanina regarding sa PTM cut. Kasi dalawa daw yung nasa SKU. Okay. Okay, can you pull both? Okay, pinapull natin, no? So, yan. So, kita mo na ngayon, sa year to date, ano yung pinaka mataas yung gross margin mo. Yan. Yan, ibigay niyo rin sa yan. Ano po pwedeng i-ask? Pwede rin i-ask to siguro, di ba? Why? Okay. Okay, sensitive daw. So kailangan baguhin. So kasi, eto, may parehas ang pangalan. So mali ito, no? Na-plug niya na tayo. Kasi parehas yung name niyan. For on okay, okay. Balikan natin mamaya yan. Pero sabihin na dito, can you okay, ask natin siya. So, anong month yun? So, sabi niya kasi dito is June, no? Punta natin yung June para sure tayo. Okay, so, compare tayo ng period. Gawin tayo by monthly, no? Ito yung June. June. Nga, logi tayo. So, kasi, ano to? Net operating, cost of goods sold, gross profit. Okay. So, may discount. Okay. Ang pinakamalaki rito is yung rent expense, right? So, yan. Okay. Okay. Inas natin siya rito Revenue. Bigyan niya sa atin to, no? Okay, okay. Rent expense. Okay. Okay, sinabi niya dati is yung rent expense ang pinakamalaking driver. So, pwede natin tingnan yan. Bakit 15? Magkano ba yung rent expense? 15,000, di ba? So, check natin siya in detail. Bakit siya dalawa? So, change period tayo. Mantang kanina na June. Okay, June tayo. Hindi, wala lang. June. Okay, June. Okay. So, dalawang beses tayo nagbayad ng rent. June 1, tsaka June 28. Baka dalawang beses tayo nagbayad ng June. Nagbayad tayo ng lagay ko hindi tayo nagbayad ng late yung recording nito Nag-record to ng dalawang rent. Okay, so wala. Hindi siya nagbayad ng May. Saka yan, hindi siya nagbayad ng May. Kaya na-record na yung June. So, natin yung bill niya. Ang sabi niya, yan, orange expense. Okay. Wala siyang explanation. Okay. So, sabi niya, recording for the month of May, rent expense. Okay. So, yan. Nasagot siya ni Ning ng MCP. Pwede ka mag-ask dito. Di ba? For example, di ba, sabi ko nga is dalawang company ito pwede natin i-consolidate Can you pull the consolidated income statement
of the hindi, sabihin natin pagkain and Julia. Yung Julia, mother ko to, no? Example lang lahat to. Bakery. Okay. Hindi ko nasabi kung year to date or what naman. Basta sabi ko lang, pull mo yung consolidated eh. Yan. So, ang gagawin niya, i-combine niya yung dalawang entity. Ang tawag doon, entity, dalawang company. Pagkain and Juliana's Bakery. Okay. So, nag-pull na siya rito. Ito na yung pull niya. So, pagkain, okay, Juliana, consolidated, no? Okay. Yan. So, yan. Makikita niyo yung ano eh, yung ano yung kagandahan kapag nakakonect ka sa cloud kung yan, nakakonect ka through MCP, no? So, pwede mo siyang gamitin ng ganito. Alam ko, mayroon pa kayong mga gamit dito eh, na mga, kung malalaking company nyo or may mga question ka about sa pwede nyo sagutin. Okay. Ask natin siya regarding sa ledger, di ba, sa journal entry. Can you pull the journal and pwede yung ano yan eh, ano ba, punta rito, di ba? Kasi kailangan natin ng journal entry. So, ang gawin natin, punta kang ledger. Okay. Okay, punta tayo dito. Okay, hindi. Issue natin yung ano, bill. Okay. Bill. Ako tayo isang bill. May magandang bill. Kasi for invoice to eh. Bill. Search natin. Ito. Kunin natin itong bill na to. Ayan. Ask natin siya ngayon. Pull the detail for this bill. Who created, and it's natin yan. Basta it's natin kung regarding the bill. Yan. Connect natin siya. Yan. Ano pagkain? Sabi niya dito, ang bill, so, ang vendor niya is yung pet shop ni Quiz. So, amount due, yan. Yung binayaran, yan. Paid, drafted, okay. Paid siya on the same day. So, bili to, anong araw nila yun? Is it paid by cash? Okay. Hindi sinabi. So, walang, hindi nakalagay doon sa bill yung, payment method eh. Pero, pwede natin siyang i-ask, di ba? Regarding sa bill na yan. Regarding sa journal entry. Can you pull the journal entries? Okay. So, hahanapin niya dapat hahanapin niya yung journal entry niya na eh. So, ito yung journal entry niya. Cash on hand. So, yan, inventory. Cash on hand. Okay. What are the products both? Tingnan natin kung masasagot niya. So, sorry, sa spelling. Medyo, yan. Medyo nagmamadali yan. Pero, maintindihan niya yan. Hindi niya na-expose. Okay, so hindi niya lang in-expose. Pero, at one point, pwede nating i-expose yan. So, gagawin natin yan. I-expose natin yung, yung mga detailed, yan. Pero yun, I would say 80% ng question nyo, pwede nang masagot nito eh.
Puwede niyo siyang i-ask, regarding dun sa okay, can I can I ask, about the liquidity, 'no? Ask natin siya. Okay, okay. 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 Balance sheet, bank balances, okay. Medyo kailangan niyong antay kapagka yung question niyo is medyo tricky. Kasi kailangan niya pang i-pull yung data and then i-calculate yung data, 'no? So, ito yung liquidity. Total asset, 135,000, liability 17, equity 118, so cash basis 'to. Di siya current ratio, 70, 230, okay. Current asset yan eh. Yan. Over current liabilities, total liabilities. Okay, so yan. Taxes payable, yung ano, siguro, ito yung VAT na babayaran. Lockstrong. Okay, how about the performance? Okay. So, eto, pwede nyo i-ask din regarding accounts receivable and accounts payable. Alam ba, kung sino na yung due for the next 15 days or 30 days, ganun. Ayan. Pwede nyo siyang i-ask. Or, kung halimbawa, meron kayong, di ba, mga bank reconciliation kayo. So, pwede niya kasing ano yan eh. Pwede niya nang actually, yung pawikan, may reconciliation tool to eh. Powerful to. So, meron siyang bank reconciliation na pwede mong ilagay lang yung XML data mo. Gagawin niya na yun. I-match niya na yung expenses mo or yung data mo sa yung journal entry mo. So, match. Ang hindi nila makikita yun, usually yung mga charges ng bank. Yan. Pero yung reconciliation, i-match na yun eh. So, balik tayo rito sa, okay. Okay, nasa na tayo? Yan. Cash flow, yan, sinasabi niya yung real graph, yan, nagbigay na siya ng, ng important, input. Yan, cash flow kasi sinasabi niya, ang sabi niya kasi may net profit ka, yung operating negative ka, kasi medyo, yan, marami kang inventory. Given naman to, kasi, syempre, nag-iipon ka ng, kasi, dugin cat food yung business nito eh. So, nag-accumulate siya ng asset. Yan. Yan. Sinasabi niya na, ay, although may profit ka, kaya lang yung mas marami kang na outflow na cash for the inventory. Yan. Covered. Yan. Bigay ka niya. Ito. Yan. Like I mentioned, no, hindi ko lang alam kung ano pa yung use case nyo sa uh, AI kay cloud. Yan. Kasi pwede yung i-question yan eh. Ah, bago tayo mag-end, no, kasi sinasabi ko kanina, di ba, yung pwede kayo mag-write. So, pwede kayo mag-create ng invoice. Halimbawa, instruct nyo siya. ah, Create, ito lang ta, drop lang to. Pero pwede kayong may mga format na kayo. Pwede i-copy paste niyo ng kahit marami siya eh. So, pero i-review niyo 'yun. Kung after niyo magawa. Papakita ko lang ha na kaya niya mag-create ng invoice. Sales for Juan de la Cruz, amounting
uh, for I'll see cat and top breed uh, you can breed 2 kilo 2 kilo also top breed adult lagay natin kasi may adult po kapapi to eh okay in cash okay sales receipt for Juan de la Cruz cat food okay nag-create siya ng invoice yan okay so medyo mabagal pa siya ngayon kasi kailangan niya pang kuhanin yung data for you. Pero pagka may skills na siya, pagka ginagawa mo na yan everyday, yan medyo mabilis siya nang gagawin yan. Yan. Yan, okay. Naka-create siya, 2 kilograms, 519.99. Status. Okay. So sinabi niya drop lang to. Ito yung sinasabi ko na ang ngayon ang ginawa natin is drop only. Kasi pwede natin gawin na pwede na siyang approve diretso fulfill, diretso paid. Yan. Kaya lang ang problem dyan is, ano kasi ayaw natin siya gawin in the sense na at one point, pag sobrang dami ng data, ang nangyayari is nag-hallucinate yung yung AI, yung machine natin. So, kung sa umpisa, pakonti-konti lang, pagka marami na siyang skills, pag ginagawa niya na yan, tapos mag-create ka ng skills pwede natin itakal yun in the next episode. Madali na sa kanya yan. Lalo na kung ulit-ulit mong gagawin. O kaya naka-Excel file pa yung ilalagay mo rito. Yun. Madali, magigets niya na yan. So, yan. Nag-create siya, no? Punta tayo ng ngayon ng pagkain. Kasi nag-create daw siya eh. So, nasa na tayo? Punta ng invoice. Nag-create ka ng invoice. Okay. Eto. Nag-create siya via MCP. Draft. Okay. Tingnan natin kung anong ginawa niya. So, okay. Top breed, 2 kilo. Aussie cat, 2 kilo. Okay. So, tama naman. May bad kasi ito. Yan. Okay. So, ang gagawin mo ngayon, i-review mo na siya. Then, update mo siya as, update, fulfilled. Okay. Yun kasi yung problem, ano pa eh. Kasi kung, eto kasi, ayun natin gawin yun yung diretso. Kasi unang-una, pag nakakonect kayo dun sa e-invoicing, di ba? Kasi pag sa e-invoicing kasi, ang gagawin doon pagka ang dami yung create dito, yan. Meron lang kayong 3 minutes para i-review lahat yun eh. Kasi within 3 minutes, kung naka-invoicing kayo, isa-send na yung diretso sa BIR. So, wala na kayong time para i-review yung ginawa nito kung tumama pa siya lahat. Pero kung ginagawa nyo naman siya everyday at nakita nyo ng stabilized na yung nyo, pwede nyo siyang magkakaroon tayo ng option to pwede i-create natin na option to diretso fulfilled. Pwede to kapag hindi pa kayo na kayo invoicing. Okay lang yan eh. Kasi makakancel niya yan eh kapag nakita niyo yung mali yung ginawa niya. Pwede i-cancel. Yan. Pero pag naka-invoicing kayo guys, medyo mahirap na siyang baguhin. Yan. So yan. Yan yung MCP connector natin, pawikan. So, pwede nyo siyang i-check out yan. Kung may question kayo about sa Pawikan Ledger, no? Punta lang kayo ng pawikanledger.com. Okay. Yan. Yan. Mag-log out tayo, no? So, punta lang kayo ng pawikanledger.com. Ito siya. So,
Yan guys, mag-ano lang kayo, contact lang kayo sa amin. Yan, regarding that. Inquiry, okay. Yung mga existing users natin, pwede kayong mag-ano. Hindi, alam naman yan eh. Mayroon tayong contact support, tsaka ano eh, email, yan. Tsaka chat, okay. Yun. Kung may question kayo about Pawikan, Ledger, MCP, connector, or connection, yep, contact us. Yung mga existing users na natin. Thank you. I'm gonna end this one.